Isang barangay, habang buhay. Habang buhay. Barangay LS Forever. Number 1. Back to Back Sunday. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ang karugtong ng mga kwento ng buhay sa Barangay Love Stories. Ang pangkaraniwang araw namin ni Mama sa probinsya ay ang pagtitinda namin ng mga inihaw at ulam sa labas ng bahay. Doon sa probinsya, ang tanging inaasahan namin ay ang paninda naming pagkain. Doon kami nakakalikom ng pangtusto sa pang-araw-araw namin, Papa Dudu. Habang naghihintay na may bumili sa mga paninda namin, ay cellphone ang aming naging libangan. Sa kalumaan ng cellphone ni Mama ay nasira ito at bumigay na ng tuluyan. Nagbilin si Mama kay Papa na bigyan siya nito ng cellphone. Bumili ng bagong cellphone si Papa at pinalitan niya ang ginagamit niya. Habang ang luma niyang phone ang inabot niya kay Mama. Habang gumagamit si Mama ng cellphone ng application na pang-chat ay nakita niya na naka-login pa rin doon ang account ni Papa. Madalas na nasa pier si Papa gawa ng trabaho niya. Kaya maraming araw na hindi sila magkasama ni Mama. Sa mga panahong nag-iisa si Mama, tinitignan niya ang account ni Papa sa chat at nakita ni Mama na palaging may nag-chat-chat na isang babae kay Papa. Maya't maya ay nawawala ang conversation ng babae. Binubura ni Papa ang chat nila noong babae. Mabalik na naman ang pangalan ng babae kapag may bagong chat siya at pagkatapos mag-reply ni Papa ay saka ulit mawawala ang usapan nila. Matagal-tagal na kinikimkim ni Mama ang nadiskubre niyang ito. Hanggang sa isang araw pag-uwi ni Papa ay hindi na natiis ni Mama na ilabas ang saloobin niya tungkol sa lihim ni Papa. Nakauwi na ako. Anong ulam? Oh, mahal. Ba't nagmumugbo ka dyan sa sopa? Namumula rin ang mga mata mo. Umiyak ka ba? Saan ka galing? Alas 10 na ng gabi Nagkahiyaan lang ang mga kasamahan ko sa pier. Nag-inom lang kami ng konti. Tapos na naman silang kwentuhan Kaya hindi ko na malayan ng oras. Hindi na ako nakapagpaalam sa'yo, nagagabihin ako. Sa pier ka mo galing? Sinungaling. Sa lahat ng pwede mong lokohin, ako pa na asawa mo? Magkasama kayo ni Dina. Magka-chat pa nga kayo kaninang alas 5 na sabay kayong kakain sa restaurant bago mo binura yung chat nyo. Oh, namumulay ang mukha mo kanina sa anak. Bakit pumutla ngayon? Ano, nakakita ka ng multo? Anong pinagsasabi mo? Nabasa ko sa chat ninyo na magkikita kayo ngayong hapon. Sa totoo lang, matagal ko na nakikita na magkausap kayo Hindi lang ako kumikibo kasi hinihintay kong aminin mo sa akin. Paano mo nalaman yan? Mahalaga pa ba sa'yo kung paano ko nalaman? Hindi ba ang mas mahalagang tanong na dapat mong sagutin ngayon kung bakit mo ginagawa ito? Bakit ka naghahanap ng ibang babae? Tapos hindi na pa talaga? Yung ex mo, bago pa tayo nagkakilala. Hindi ba sabi mo siya yung nakipaghiwalay sa'yo dahil mag-a-abroad siya noon? Naging tayo matapos niyo maghiwalay noon. Sa lahat naman ng babaeng pwede mong gawa ng kalokohan, si Dina pa talaga. Mahal mo pa rin ba siya? Naalala ko, taga dito nga pala siya sa Misamis. Sabihin mo, kaya ba gustong-gusto mong umuwi dito sa probinsya ninyo para makaharutan mo ulit si Dina? Siya ba ang dahilan kaya dinala mo ang buong pamilya mo dito para mapagsabay mo kami? Mahal, magpapaliwanag ako. Nagkikita lang naman kami ni Dina.
Di naman maiiwasan yun kasi may pinagsamahan kaming dalawa. Kaya hindi mo siya maiwan. Kaya hindi mo siya makalimutan. Dahil sa lintik na pinagsamahan na yan. Napapansin na rin ng mga bata na nag-aaway tayo palagi pag-uwi mo. Dahil siguro na kay Dina talaga ang amor mo at wala sa akin. Kailan ba kayo nag-uusap? Kahit pa nung nasa dito pa tayo, nag-uusap na kayo. Kahit kailan, hindi ako naghanap ng iba o nagtangkaman lang na palitan ka. Hindi mo ba naisip? Masisira ang pamilya natin dahil sa kakatihan niyang puson mo. Anong sinasabi mong masisira ang pamilya natin? Umuwi pa rin naman ako dito sa bahay ah. Nakikita at nakakasama niyo pa rin ako. Pampalipas oras ko lang naman to. Libangan, kumbaga. Yung oras na nilalaan mo sa kanya, nabibigay mo sana sa mga anak mo. Nakikita mo ba ang nangyayari sa mga bata? Walang kalaro. Puro cellphone lang ang inahatupag nila. Wala silang ibang makasalamuha. Lahat ng kaibigan nila iniwan natin sa tondo. Ayaw nilang tumira dito. Ikaw lang naman ang may gustong umuwi dito eh. Tapos ngayon na nga lang natin ulit nakasama si Rose. Palagi ka pang nasa labas. Bilang ko sa daliri ng mga kamay ko kung ilang beses lang kayo nakapag-usap ni Rose mula nung pagdating niya. Malalaki naman ang mga anak natin. Marunong na silang maglakad. Kaya na nilang pakainin ang sarili nila. Matanda na sila. Kaya na nilang asigasuhin mga sarili nila. Anong gusto mo? Gusto mo babyhin ko mga anak mo? Hindi mo ba napapansin na ang laki ng ipinayat ng mga anak mo? Pakiramdam ko ako na lang ang bumubuhay sa kanila. Kung hindi pa kami nagtinda ng inihaw ni Rose, baka matagal na kaming namatay sa gutom. Paano hindi kami magugutom? Eh, hindi ka nagbibigay ng pera dito kasi nga sa kabit mo na pupunta lahat. Hindi mo kami masustentuhan kasi ang totoo, may sinusustentuhan ka ng iba. Huwag mo sabihin may ibang pamilya ka pa. Baka may anak ka sa labas. Napakakapal naman ang mukha mo! Pinagbibintaran mo ako ng kung ano-ano, hayop ka! Magsalo kayo ng mga anak mo mabigat sa buhay ko! Peste kayo! Nagtiwala ako sa'yo. Paulit-ulit ako nagtitiwala sa'yo. Pero kusa ka pa rin gumagawa ng kahayupan. Sinungaling ka! Wala kang kwenta! Hindi kita kailangan! Itatak mo din sa kokote mo! Wala kayo kung wala ako! Di nyo kayang mabuhay pag wala ako! Ang kapal ng mukha mo! Dahil sa'yo nagutom ako! Dahil sa'yo nagutom ang mga anak ko! Ayop ka! Sobrang sakit nitong panloloko mo sa akin! Ginawa ko ang lahat para sa'yo! Lahat ng desisyon mo sumang-ayon ako! Puro ako sakripisyo para sa'yo at sa mga anak natin samantalang ikaw! Puro ka lang pasarap sa buhay! Sabi mo, hindi mo na ako aawayin at sasaktan pag-uwi natin dito. Ang sabi mo, hindi ka nahihinom. Akala ko ba gaganda na ang buhay natin pagdating natin dito? Pinako mo ng lahat ng pangako mo. Ang kapal pa ng mukha mong mambabae. Sinungaling ka! Labis akong nasaktan para kay mama nang madiscover niyang may kabit si papa. Naramdaman kong tumatag ang matinding galit sa puso ko para kay papa. Minsan, magkakasama kaming nagsimba at habang naroon si papa at nagbabaitan doon, nagbabatian doon ay hindi ko naiwasang makaramdam ng pandidiri sa kanya. Kapag nasa sasakyan kami, nag-i-imagine ako na sinasakay rin niya ang babae niya doon habang may Bible sa loob nito na pahabilin ni Mama para magabayan si Papa. Nakita ko sa dalawang kapatid ko ang pagbabago nila kumpara sa buhay namin dati sa Tondo. Ang dating masiyahin naming kuya ay palagi ng tahimik at madalas ng nakatulala. Puro bagsak din ang mga grado niya sa school at nanganganib na mag-repeat ng grade 12.
Ang bunso naman namin ay palagi nang nagkukulong sa kwarto at iniiwasang makihalubilo sa amin. Hindi lumipas ang isang linggo noon nang hindi galit na nagkakasagutan sa bahay sina mama at papa. Kung hindi sa pinansyal ang pinag-aawayan nila, tungkol naman sa panghihimasok ng mga tita namin sa buhay namin. Nadagdagan pa ang